Kaya nga, sinabi ni Lord na yung salita ko, kayo ang magiging bayan ko. Hindi na kailangan ang ibang tao na magtuturo sa inyo, kundi si Jesus mismo. Because kapag tinanggap natin si Lord, ang salita niya ay mananatili sa atin, ang Holy Spirit will come upon us, at tayo ay kanyang magiging bayan. So, ito ang sinasabi ni Lord. So, Jesus is the mediator of the new covenant. Siya ang namamagitan sa atin, sa pamagitan niya kasalanan natin pinatawad na. At dito sa verse 28, sabi niya dito, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and with godly fear. So, ang tinanggap natin ngayon is isang kaharian that cannot be shaken. Because the kingdom of God, tanda natin, there are two kingdoms, ang kingdom ni Satan at ang kingdom ni God. Kaya, kapag merong kingdom, merong king. At sino ang king? Jesus Christ is the king. Amen? So, paano tayo magiging part of this kingdom? Yung unshakable kingdom na ito. Paano tayo magiging part ng unshakable kingdom na ito? Unang-una, ang unshakable kingdom na ito, tayo ay makakapasok dito sa unshakable kingdom na ito with our relationship with Jesus. Amen? Knowing Jesus and accepting Jesus as our Lord and Savior will bring us to the kingdom of God that cannot be shaken. Amen? So, basahin natin ang John 1 verse 12. John 1 verse 12. John 1 verse 12. Sabi ng Panginoon just dito, ano sabi ni Lord? But as many as receive Him, to them who gave them the right to become children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So tayo, sabi dito, pag tayo ay tumanggap sa Panginoon at nanalig tayo sa Kanya, binibigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, bakit ba natin kailangan tanggapin si Jesus? Kasi nga, siya ang naging daan. Siya ang sinugo ng Diyos para tayo iligtas niya sa kasalanan. Kasi ang kasalanan natin, may kabayaran yan. Ano ang kabayaran yan? Kamatayan. At hindi tayo makakaligtas sa parusa ng Diyos pag tayo namatay. May puot ang Diyos sa atin. Kaya nga, ang kaligtasan natin ay binigay na ng Panginoon. Wala tayong dapat gawin. Ang dapat lang natin gawin ay manalig sa Kanya kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti para makuha natin ang kaligtasan na iyon. Ang kaligtasan lamang natin ay sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas dahil sa Kanyang krus ay binayaran niya na ang ating mga kasalanan. Amen? So, kapag tinanggap natin si Jesus, sabi dito, meron na tayong karapatan na tayong lahat ay tatawagin mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, pag anak tayo ng Diyos, nandun na tayo sa kaharian ng Diyos. Makakapasok na tayo sa Kanyang kaharian. So, ang kaharian nga nito is unshakable. Kahit ano pa mga yanig, hindi ito kayang yanigin ng kaaway. Hindi ito kayang tibagin. Hindi ito kayang wasakin. Kasi pag tayo nasa kaharian ng Diyos, si Jesus ang lumikha ng langit, ng lupa. At ito ang ating kalalagayan, tayo mga anak ng Diyos. So, sabi nga, di ba, kapag tinanggap natin si Jesus, yung Pariseo, kung natatanda natin, di ba, noong ang Pariseo ay nagtanong kay Jesus, Jesus, kailan niyo po ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay walang makikitang mga tanda. Dahil ang katotohanan daw, ang sabi ni Lord, ang katotohanan, ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, pag tayo tumanggap sa Panginoon Jesus at nanalig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, mga salita, ang katotohanan is naghahari na sa atin, si Jesus. Kaya, makakapasok na tayo sa Kanyang kaharian. Yun ang sinasabi ni Lord na pag tinanggap natin si Jesus, we are part of the kingdom of God. Dahil ang katotohanan talaga, aminin man natin at hindi, nung wala pa tayo kay Christ, ang ating master ay si Satan. Kasi hindi man natin aminin, yung mga ginagawa natin is kontrolado. Kumbaga hindi nga natin kasi
kasing makayanan na tayo nagiging sunod-sunuran lang niya. Pero because of the power of God, because we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, then nagagawa na natin ang sumunod sa Kanya. Unti-unti na tayong inaakay ni Lord sa pananampalataya, sa pagsunod sa Kanya. Kaya napakasarap po na tayo ay maging kabilang sa anak ng Diyos. Kasi naranasan ko nung wala pa kay Lord, full of worry ka. Ngayon kahit wala kang pera, or may pera tayo, hindi ko kasi wala kang pera kasi declaration. Mayaman tayo, anak tayo ng Diyos. Pero talagang nandoon talaga ang kapayapaan. Ang unang binibigay sa atin ni Lord is payapang puso at kagalakan. Kasi natagpuan na natin si Jesus. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At sabi nga, yung kapayapaan na yon kasi dati kaaway tayo ng Diyos. Pero pag tinanggap natin si Jesus, payapa tayo. Tayo ay at peace with God. Dahil pinatawad tayo sa ating kasalanan, kaya tayo ay kaibigan ni Lord. At hindi lang kaibigan. Tandaan natin na si Jesus, God the Father, meron tayong Ama sa langit. Na tayo sumusubaybay sa Kanya. At tayo ay inaaruga niya, pinupupok niya. So ano pa? Paano tayo? So ito na yon. So ibig sabihin, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoon Jesus as our Lord and Savior. So ano pa ang dapat nating maintindihan dito? Ano ba ang tawag dito? This is the kingdom of God. So, kingdom of God. Ano ba yung tawag dito? Kingdom of God. Ano ba ang kingdom of God? Ano ba ang sinasabi ng precious na kingdom of God? The kingdom of God, pag sinabi natin kingdom of God, the kingdom of God is founded in love. Founded in love. Kaya, sinasabi ng precious, di ba, sa Bible verse na kabisado nating lahat, sa John 3 verse 16, for God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting love, everlasting life. So, ang kingdom ni Lord is founded in love. Kasi nga, ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun kalaki, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, iniligtas tayo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Yun ang foundation ng kingdom ni Lord. Ang foundation ng unshakable kingdom of God ay justice and love. Kaya, tandaan natin, ito ang wala kay Satan. Ang wala kay Satan ay love. Kaya nga, si Satan, hate. Ang gusto niya ay hate. Wala siyang gustong gawin. Tayo ay hate tayo ni Satan. Ang gustong gawin ni Satan sa atin ay only to destroy. Kaya nga sabi ni Lord, the word of God, sabi ng word of God, the goal, ang goal ni Satan ay para i-destroy tayo, para tayo wasakin, para tayo sirain, para nakawin ang lahat sa atin. Yan ang gusto lamang ni Satan. Wala siyang love. Wala siyang pag-ibig sa atin. Gusto niyang sirain ang buhay natin. Gusto niyang wasakin ang lahat ng meron tayo. Pero si God, sabi niya, I came to give you life and abundant life. Kaya napakahalaga talaga na maintindihan natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin. Na because of His love, iniligtas niya tayo. At ito ang tanda natin, ang kaligtasan na ito ay hindi lang yung kaligtasan na tayong lahat ay papasok sa langit, hindi lang ang kaligtasan na tayo ay magiging mga anak ng Diyos, hindi lang yung kaligtasan na tayo maliligtas tayo sa impyerno, bagkus ang kaligtasan na ito, tandaan natin, unang-una, iniligtas ang ating espiritu. Paano iniligtas ng Diyos ang ating espiritu? Ang ating spirit na dating patay ay binuhay ng Diyos. Patay ang ating spirit dati, hindi tayo nakakaroon ng fellowship sa Kanya, ng tunay na pagsamba sa Kanya. Dahil nga, because of sin, patay ang ating espiritu. Hindi pa nare-reconcile ang ating spirit sa Kanya. Pangalawa, tandaan natin, ang pagliligtas ng Panginoon sa atin, iniligtas niya ang ating soul. Ano ba ang soul? Ang ating mind, ang ating will, ang ating emotion, madumi dahil sa kasalanan. Pero dahil sa banal na dugo ng Panginoong Jesus, nilinis niya ang ating mga mind, ang ating will, ang ating emotion. Tinatama, nililinis ng banal na dugo. At ang pangatlo, hindi lang soul,
ang niligtas sa atin ng Panginoon ay ang ating katawan. Bakit niligtas ang ating katawan? Because ang ating mga kasalanan, dahil tayo ay nagkasala nga sa Diyos, tayo ay naging makasalanan, nag-ani tayo ng mga sakit. Pero anong sabi ng Diyos? Iniligtas ng Diyos ang ating mga katawan sa lahat ng sakit. Kaya pag tayo tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, lahat ng sakit, anong sabi ng Panginoon? Sa pamagitan ng hampas at mga latay na tinamo ng Panginoon, sa pamagitan ng hirap at kirot na kanyang tiniis sa krus. Ano man ang sakit, lahat ng sakit sa buong mundo, ano man yan, ito ang katotohanan na yan ay pinagaling na ng Panginoon. Bago pa man magkaroon tayo ng sakit, bago pa man dapuan tayo ng kahit anumang sakit, ay naganap na ang kaligtasan, naganap na ang kagalingan sa atin. Kaya kung tayo may mga nararamdaman, dapat i-claim natin talaga ang word ni Lord. Kasi yun ang katotohanan na tayo ay ginamot na ni Lord. Ihahayag natin, Lord, ako'y gumaling na dahil sa mga latay mo. Wala na itong sakit na ito, I cancel ang pain na ito, I cancel ang sakit na ito. Yun ang dapat nating maintindihan at napaka-importante yung declaration natin sa araw-araw. Kailangan ihayag natin ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay totoo. At ang salita ng Diyos, pag i-declare natin ito, hindi sabi nga, mawawalan ng bisa. Ang purpose ng salita niya kapag inayag natin ito, He will accomplish the very purpose why we said the word. Kaya yun ang napaka-importante. So ang ating body, ang ating soul, ang ating spirit ay pinagaling na ng Panginoong Hesus. Kaya nga, anuman ang ating mga kahinaan, kaya sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Di ba yung sinasabi ni Lord, lahat kayo na nabibigatan, lahat kayo na may problema, lahat kayo na nalulumo. Ano sabi ni Lord? Lumapit kayo sa akin, sapagkat ang sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ano ang kapahingahan na gusto ibigay sa ating Lord? Kapahingahan sa kalungkutan, kapahingahan sa mga sakit. Dahil nga, pinagaling na tayo ni Lord. Kapahingahan sa kaguluhan, kung meron mga kirot sa ating mga puso, kalungkutan, sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya napakaganda na paglapit natin sa Diyos, maintindihan natin that the Lord Jesus Christ, pinagaling ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. So wala na tayong sakit. Wala tayong sakit. Dapat i-claim natin yan. At hingi tayo ng tawad kung tayo ay nagtiwala sa mga gamot, nagtiwala tayo sa mga doktor. Although, binibigay ni Lord ang mga doktor na yan, pero the most important thing, yung katotohanan na ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga kapag ang kasalanan, inihayag na natin sa Diyos, inihingi natin ang tawad, na-establish na ang will ni Lord, ang kanyang salita sa ating puso, papasok na ang kanyang salita, may establish ang faith sa atin, may establish yung word ni Lord sa atin, at ang ating kasalanan ay mapapalaya tayo, pinalaya tayo sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at kapag natanggal ng kasalanan na sa ating katawan, ang kagalingan ay kompletong ma-receive natin. At ang banal na espiritu, yan na, papasok na sa atin ang banal na espiritu, at tayo ay magiging anak na ng Diyos. Kaya ang kaharian ng Diyos ay naghahari sa puso natin. Hindi ito kayang nakawin, hindi ito kayang gibain ng kahit sino man. Amen? So yan ang unshakable kingdom na sinasabi ni Lord. So ano pa yung unshakable kingdom? Kung ito, it is founded with love, it's founded in love, at ang pangalawa, itong unshakable kingdom na ito is eternal. Eternal. Sabi dito, pang walang hanggan. Tingnan natin sa 1 Peter 1. 1 Peter 1. Ito, 1 Peter 1, verse 3. Basahin ko lang dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away and is reserved in heaven for you. So, yung sinasabi ko dito, ang kaharian na ito, itong kaharian na tinanggap natin, si Jesus Christ, ang kaharian na ito, sasabi natin ay eternal. So,
Kapag eternal ito, it is made in heaven. At ito nga ang inaasahan natin. Ang inaasahan natin ay isang kaharian na pangwalang hanggan. At ang inaasahan natin ay isang kayamanan, isang inheritance. Ano sabi dito? Inheritance. Ang inheritance na ito ay incorruptible. Ang ating buhay na walang hanggan, itong harian ng Diyos ay pang walang hanggan. At ang inaasahan natin ay incorruptible inheritance. Ito'y kayamanan na walang kapintasan. Ano pa? Ito'y kayamanan na walang spot. At hindi ito mag-fade. Hindi ito kukupas. Ang kayamanan na ito na tinatanggap natin, ang kaligtasan na ito, ang kaharian na ito, it is undefiled at ito ay hindi kukupas kailanman. Ito ay eternal. Kaya, ang sinasabi doon, itong ating tinatanggap ngayon na kaharian nito is reserved in heaven. Ito ay kayamanan na itong pinakasamasam sa langit. At habang iniintay natin itong kaganapan ng ating kaligtasan, ng kaharian na ito, sabi doon, we are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So, habang iniintay natin ang kaganapan na tayong lahat ay talagang mapunta na dito sa kaharian ng Diyos sa langit, sabi ng Diyos, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos hanggang makamit natin itong ganap ang kaligtasan na ito. Na malapit ang hayag when Jesus Christ will come. Na any moment, anytime, Jesus will come. Amen? So, ano pa ang pangalawa? This unshakable kingdom, tandaan natin, sino ang nagre-reign? Kung tayo yung mga anak ng Diyos, tayong lahat who are children of God, we reign and we rule with Christ. Amen? Tayong lahat ay naghahari. Anong ibig sabihin na naghahari? Tayong lahat ay nagre-reign with Christ. Because binigyan tayo ng kapangyarihan ni Lord na tumapak sa mga hasad at alakdan. Tignan natin sis, we reign with power. Luke 10 verse 19. Luke 10 verse 19. Ano ang sabi dito ng Panginoon? Behold, I give you the authority to trample serpents and scorpions. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. To trample, tapakan, yapakan. Sino daw ito? Yung mga serpents at scorpions, si Satan at ang kanyang mga demonyo. So, binigyan tayo ng Diyos. Kaya tayo ay nag-reign in this life. Kaya tayo ay naghahari in this life because nga tayo mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, si Jesus na kasama natin, yung authority ay nasa atin. God has given us authority, kaya tayo naghahari because meron tayong authority para tapakan at yapakan, durugin si Satanas at ang kanyang mga scorpions. And over all the power, tapakan natin, over all the power of the enemy. Ano ba yung power of the enemy? Ang power ng enemy, binibigay niya sa atin yung takot. Ano pa ang power ng enemy? Binibigay niya sa atin confusion, negativity, harassment, manipulation. Yan ang power ni Satan na binibigay. Death, ano pa? Yung demoralization. Lahat. Dahil nga gusto tayong wasakin ni Satan. Pero ang sabi ni Lord, dahil tayo ay naghahari, tinanggap natin ang kaharian na hindi nayayanig. We reign in life. So tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para i-reject, i-resist, ano pa, i-renounce, i-trample ang lahat ng mga plano ni Satanas, ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Amen? So, paano natin gawin? By the power of our mouth, by the power of our declaration, by the power of our confession. Lalo na kapag ang binanggit natin ay ang salita ng Jesus, si Satan ay nanginginig at takot na takot siya sa atin. Amen? Kaya, kailangan meron tayo, in-exercise natin itong power and authority na ibinigay sa atin ng Diyos. Pag tayo, sinabi pa, kapag alam natin ang atake ng kaaway sa atin, ang ating mind. Diba? Kapag tayo na-atake ng Satan, ikaw ay, wala kang magagawa. Ikaw ay talunan na. Then,
i-destroy natin ang gawa ng kaaway. Ano, mga Bible verse, kailangan meron tayong mga panangga kay Satan. No weapon formed against me shall prosper. Kaya sabi ni Lord, walang panangga, walang mga sandata na ginawa si Lord para ang kaaway para magtagumpay. Amen? So, tandaan natin, we have the power and authority para sa kaaway at ano man ang ginagawa ng kaaway, we can sell everything sa pangalan ng Jesus because ang power ni Lord ay nasa atin. Kaya kapag ako'y naliligo, I always declare ang tubig, kasi ang declaration talaga ay napaka-importante eh. Yung tubig, Lord, if you are willing, convert this into your blood. Kasi ito rin ang tinuturo sa amin ni Bishop. If you are willing, Lord, convert this into your blood. And I declare, ano my spirit that doesn't come from you, maaaring nadikit sa katawan, kaluluwa ko, I declare ito'y masusunog, matutubok. Ano natin, by faith, kailangan meron tayong mga declaration. At yung declaration na yan, ay talagang by faith, pag declare natin ang mga powerful words, we will defeat Satan. We will crush him. Kaya, lagi nating I am a child of God, I am redeemed by the blood of Jesus, ako'y anak ng Diyos, ako'y naghaharing kasama ni Jesus. Kapag dineklara natin ang word ni Lord, talagang gagawin ni Lord kung ano yung sinasabi natin. Because salita niya yun eh. Amen? So, ano pa? Now, if we know that this is the kingdom of God, the unshakable kingdom of God, ano ba ang dapat natin gawin? Especially now na tayo ay dumadanas ng iba-ibang crisis at kung titingnan nga natin, kung papakinggan natin ang iba pang mga prophecy, sabi nila meron pa daw higit na mga pandemya. Pero tandaan natin, because nga si Jesus Christ ay kasama natin, siya ang ating shield. Siya ang ating shield dito sa mga itinatapon ng mga demonyo ng kaaway ng mga virus. Tandaan natin, Jesus our shield, si Jesus ay ating kalasag, ang ating baluti, kaya tayong lahat ng mga anak ng Diyos ay exempted sa kahit anong sayo, kahit anong virus. Yun ang palagi natin i-declare, Lord, we are, kung paano mo iniligtas ang mga Israelita, doon sa angel of destroyer, kami naman din ay exempted sa kahit anong sayo. We must always declare, kasi there is power in our declaration. So, ano ba sabi ng Panginoon Jesus? Next is, if we are receiving this kingdom that is unshakable, ano ang dapat natin gawin? One, we must not refuse. Balik tayo sa Hebrews 12. Do not refuse Him. Hebrews 12. Verse pass. Verses, yan, 12, sige, sa taas. 27. 25. Ito, see to it. Ngayon, alam na natin, sabi dito ng Panginoon, see to it that you do not refuse Him who speaks. For if they do not escape who refuse Him, who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from Him who speaks from heaven. So, sabi ni Lord, huwag nating i-refuse ang salita ng Paisus. Kaya nga, itong era natin ngayon, it is a period of grace. Na sinasabi dito, kung narinig nyo na ang salita ng Diyos, huwag nyong i-refuse ang salita niya. Huwag nyong tatanggihan ang kaligtasan na inihayag niya. Kasi ngayon na tayo ay nasa era of grace, na dahil nga era of grace, anymore, dadating ang Panginoong Sus. Kapag dumating na ang Panginoong Sus, wala ng conviction, wala ng Holy Spirit, wala ng repentance, because iting moment na ito, binibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang tao kasi, habang tayo ay nasa katawan pa, habang tayo ay nandito pa sa katawan natin, tayo ay spirit. Pero, may katawan tayo. Ang totoo niyan, tayo mga spirit. Tayo may katawan lang. Pero habang tayo ay nasa katawan, habang tayo ay hindi pa namamatay, binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Kasi nga yan si Satan, nag-aabang yan ng soul natin. Gusto niya tayo hanggat maaari patayin. Gusto niya hanggat maaari hindi tayo makakilala sa Panginoon. Kaya di ba tignan ninyo kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, yun ang time na talagang napakadaling antukin.
Kasi nga si Satan gusto niyang hindi natin maunawaan ang katotohanan. Gusto niyang hindi tayo lumapit sa Diyos. Kaya habang tayo ay nasa katawan pa natin, at ang soul nandito pa sa atin, meron pa tayong time makapag-repent. Meron pa tayong time para tayo maligtas. Kaya sabi dito, do not refuse Him who speaks. Kasi ang kaligtasan ay ngayon. Today is the day of your salvation. Kaya sinasabi ni Lord, do not refuse Him who speaks. Kasi nga, si Satan, ang ginagawa niya is meron siya mga taktik para tayo iwalay sa Diyos. Kaya, mag-ingat tayo kasi ang kalaban natin is si Satan. Kahit yung mga pinapakinggan natin ng mga tugtugin, si Satan kasi ang kaaway natin, hindi kasi masama ang makinig ng mga music, pero kung ito ay mga galing sa mga hindi talaga kumikilala sa Diyos, lalo na mga rocker at mga may transference of spirits kasi yan. Kung hindi lang natin alam ang work ng devil kasi may mga transference of spirits, meron siya mga ini-impart na mga discouragement, meron siya mga ini-impart na mga doubt. Kaya mahalaga na yung mga kinakanta natin is talagang nagbibigay ng kalwalatian kay Lord. Even yung pag-yoga kasi, di ba? For example, nag-yoga tayo. Di ba ang pag-yoga kasi is something na you want to feel good about yourself o kaya naman you want to have inner peace. Pero ang katotohanan natin, tandaan natin, ang kaaway natin ay si Diablo, si Satan. Ang sinasabi ni Lord, kapag tayo nag-meditate, ang sinasabi ni Lord kasi, meditate the Word of God. Kaya kung hindi ang Word ni Lord ang ipapasok natin sa yoga na yan, you are inviting only spirits. Tandaan natin, ang kaaway natin ay spirit. Hindi masama na tayo mag-relax, pero ang sinasabi ni Lord, meditate the Word of God. Ito lamang sinasabi ni Lord na kailangan i-meditate natin, the Word of God. Because the Word of God, sabi na, meditate the Word of God, day and night. Do not let it depart from your mouth, so that you will be prosperous and successful. At anong sinasabi ni Lord? Ang Word ni Lord ay meron siyang binibigay sa atin. The Word of God, sinasabi niya, is strength to our body and soul. Kaya mag-ingat tayo kasi nga, spirit ang kalaban natin. Hindi masama yung mga ginagawa natin, pero tandaan natin, kung hindi nahayag ang salita ng Panginoon, kung wala doon ang presensya ng Panginoon, mag-ingat tayo kasi tayo yung mga anak ng Diyos. At tayo tinutuwid lang ng Diyos. Kaya tandaan natin, ingatan natin, ano man ang ginagawa natin, tanungin natin, nandito ba ang presence ni Lord? Malilifak ba ang pangalan ng Jesus? Ito ba ay magbibigay sa akin ng doubt, ng confusion, ng discouragement? Kasi nga, we are children of God. At gusto ng Panginoon sa atin, now na tayo ay mga anak ng Diyos, malinis ang ating mga puso, malambot ang ating mga puso, puno tayo ng pag-ibig sa Diyos, at tayo ay puno ng ng salita ng Diyos. Puno tayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay spirit. So once mineditate natin itong salita ng Diyos, the Spirit of God will come upon us. Kaya ang salita ng Diyos ay puno ito ng kapangyarihan para magpagaling, mag-renew ng ating mind, mag-alis ng mga sakit, kirot, ng mga dalamhati, ng puot, ng habag, ng anumang takot, ng anumang mga lungkot, anumang mga kapighatian, tinatanggal niya ni Lord. Kaya ang word ni Lord ang very powerful na i-meditate natin ng araw. Amen? So do not refuse Him who speaks, because God is powerful, at ang sabi ni Lord, today is the day of our salvation. Amen? So, ano pa sinasabi ni Lord dito? If ang salita ng Panginoon, do not refuse Him who speaks. Ang pangalawa, ano ang gustong gawin ng Panginoon sa atin para tayo ay makamta natin at hindi tayo mayanig dito sa kingdom of God that is unshakable. Remain unshaken in this shakeable world. Amen? Ang sinasabi ng Lord dito, therefore, since you are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Amen? So, tandaan natin, ang ating mundo kinagagawan is shakeable. Yung ginagawa ni Lord Jesus is sinishake tayo. Kumbaga, ano man ang ginagawa ni Lord na katulad dito coronavirus o ano man mga problema sa atin, it's parang ito ay tanda natin na tayo ay sinishake ni Lord because nga God
gusto ni Lord ay tayo ay makabilang sa kanyang kaharian bilang mga anak niya, so that ang tayo ay we will remain, anong tawag dito, mga anak ng Diyos na pure, holy, ano pa, gusto ni Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay banal at nananatiling walang kapintasan, body, soul, and spirit sa kanyang pagdadali. Amen? Because the kingdom of God, tanda natin sinasabi natin, ang tinatanggap natin ay kingdom of God that cannot be shaken. So, kailangan tayong manatili sa Diyos. Kailangan nating manatili sa Diyos. At anything that sinashake ni Lord is sinashake niya yon so that tayo not will repent of our sin. At kapag tayo nagrepent na sa ating mga kasalanan, yun nga, pinupurify ni Lord ang ating mga puso, binabago niya ang ating mga isipan. So, even though i-shake ni Lord ang anuman sa bagay na ito, sa bagay sa mundong ito, tandaan natin that if we will continue to serve God, kung patuloy nating mamahalin si Lord, kung patuloy tayo na susunod sa Kanya, we will remain unshaken in this unshakable world. Amen? Kaya kahit anuman ang mga dumating na mga crisis na to, katulad nito coronavirus, let us remain unshaken sa pamagitan ng ating patuloy na pagsunod sa Kanya, sa pamagitan ng ating patuloy na pagmamahal sa Kanya. Kaya sinasabi dito, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us serve God acceptably with reverence and godly fear. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, patuloy tayong gawin natin ito, ang magsama-sama, ang magpuri sa Kanya, patuloy tayong manalangin. Amen? At hindi tayo matitinag kahit ano pa man mga shaking ang gagawin ni Lord. Because ang tinanggap natin ay unshakable kingdom. So Jesus Christ, it is unshakable kingdom because ito ay, ano tawag dito? Ito ay tinubos tayo ng Diyos sa kanyang banal na tao. Amen? So praise God for His word. I pray and I declare that whatever shaking that the Lord is going through sa mundo na ito, we will remain unshakable and we will remain continue in love with God. And we will remain in our faith. Sabi doon, keep the faith. Keep up the faith. Amen? So let all stand. Let's give glory to God for His word. And I ask Clark, dahil si Clark is bago natin nakasama today, ito ang time na kailangan natin tanggapin si Jesus. Si Jesus ang ating Panginoon na tagapagligtas. Ang sabi sa salita ng Jesus, kung ihahayag ng ating labi, kung mananalig tayo sa Diyos, na ang Panginoon Jesus ay namatay sa krus, dinala ng Diyos ang kasalanan natin lahat sa kanyang katawan, at tayo nilinis ng banal na dugo ng Jesus, tayo ay patatawarin. Kapag tinanggap natin siya, tatanggapin natin ang kaharian na hindi kailan mayayanig. At tayo ay maliligtas sa kamatayan, sa parusa ng Diyos na naghihintay sa mga taong suwail, sa mga taong kumikilala sa Panginoon as Lord and Savior. So, Clark, sunod ka sa akin sa panalangin, by prayer, ang pag-accept natin kay Jesus. At sabi doon, ihahayag ng ating labi, ibig sabihin, bibigkasin natin na naririnig.